Ang Ayungin Shoal ay teritoryo ng ating bansa, ang Pilipinas. Ano ang magagawa ng Tsina? 3 araw lamang pagkatapos ng nakakagulat na pahayag na iyon ni Pangulong Morales sa Kongreso, isang barko ng hukbong dagat ng Pilipinas na may nakataas na watawat ng bansa ang tahimik na naglayag sa gitna ng karagatan sa pagitan ng Ayungin at Palawan ng hating gabi. Inaasahan ng mga eksperto sa buong mundo na agad nagaganti ang Tsina. Ngunit ang Pilipinas ay hindi nagpakita ng galit o nagbigay ng babala. Sa halip, sumagot ito ng isang malamig at napakalaking katahimikan, ngunit walang nakakaalam. Ang katahimikan na iyon ay ang hudyat ng pagganti na inihanda ng Pilipinas sa loob ng 60 taon. Mula sa araw na iyon, isang hindi maipaliwanag na kaguluhan ang sumiklab sa loob ng Tsina at nagsimula ang isang pandaigdigang paghihiwalay kung saan tinalikuran ng Estados Unidos at Europa ang Tsina. Ang dokumento na ginawa-gawa ng Tsina sa loob ng 130 taon upang agawin ang Ayungin Shoal at ang matibay na paninindigan ng Pilipinas upang ilantad ang katotohanan. Ano nga ba ang inihanda ng Pilipinas? At ano ang kinatatakutan ng Tsina ng labis? Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa katotohanan. Ano ang masasabi ninyo sa kuwentong ito? Tingnan natin ngayon ang reaksyon ng mga taong nakakita sa balitang ito. Tingnan kung tugma ito sa inyong sariling pag-iisip. Ngayon, ilalabas namin ang hindi kapani-paniwalang kuwentong iyon. Kung naniniwala kayo sa kakayahan ng Pilipinas, pakiusap, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pag-like. Alas, isakba ng madaling araw. Nagring ng parang baliw ang aking telepono. Paglapit ng barkong pandigma ng Tsina sa karagatan ng Ayungin. Kagyat na, pagpapatawag para sa emergency briefing. Agad akong bumangon mula sa kama na nakasuot pa ng pajama. May 20 minutong biyahe lamang patungo sa Department of State. Sa bawat paghinto ko sa traffic light, bumibilis ang tibok ng puso ko. Nang buksan ko ang pinto ng situation room, nakakagulat ang bumungad sa aking paningin. Isang barkong pandigma ng Tsina na may nakataas na bandila ng Tsina ang malinaw na ipinakita sa malaking screen. Naglalayag ito ng malaya sa sensitibong bahagi ng karagatan sa pagitan ng Ayungin at Palawan. Ang pangalan ko ay Edward Bennett. Halos 40 taon akong nagtrabaho bilang senior researcher para sa East Asia na inayon sa Southeast Asia, West Philippine Sea sa US Department of State. Nakakita na ako ng maraming krisis, ngunit ang eksenang ito ay malinaw na naiiba. Ito ang unang pagkakataon na ang Tsina ay naging napakabastos sa paghahamon. Ang situation room ay puno ng matinding tensyon. Ang mga analyst ay nakatingin sa screen at bumubulong. Tiyak na gaganti ng malakas ang Pilipinas. Hindi ba may nagsabi? Inaasahan ko rin na iyon ang mangyayari. Hindi mabilang na beses ko nang nakita ang bansa na nagkakagulo sa tuwing lumalabas ang isyu ng Ayungin. Ngunit may kakaibang nangyari. Walang anumang pagkilos na naitala mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard PCG sa resulta ng pagsubaybay sa radar. Walang anunsyo, walang reaksyon mula sa gobyerno. Tila walang nangyari, nanatiling tahimik ang Pilipinas. Kakaiba. Hindi dapat ganito katahimik ang Pilipinas, bulong ni James, ang department head sa tabi ko. Tumugon ako ng may panunuya. Tingnan mo, sa huli, ang Pilipinas ay isang bansang nagkakagulo lang dahil sa emosyon. Wala silang kakayahan, kaya hindi sila makagawa ng aksyon. Ngunit si Director Robert, ang aking boss, ay nakatingin ng mataman sa screen. Hindi Edward. May kakaiba sa katahimikan na iyan. Hindi dapat ganyan katahimik ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang bansang Pilipinas. Mas tumpak, kinamumuhian ko ito. May personal na sugat sa aking puso na may kaugnayan dito. Ang lolo ko, si Joseph Bennett, ay namatay sa kamay ng mga radikal na Tsino noong 1947 habang lihim siyang tumutulong sa mga Pilipino na tumakas sa mainland. Noong panahong iyon, ang lolo ko ay isang advisor ng militar ng Amerika. Narinig ko na maraming Pilipino ang ligtas na nakabalik sa kanilang bansa dahil sa tulong niya. Ngunit iniulat ng panig Tsino sa gobyerno ng Amerika na ito ay isang unavoidable accident na nangyari sa gitna ng pagpapahupa ng kaguluhan. Ano ang ginawa ng gobyerno ng Amerika? Dahil sa kanilang relasyon sa Tsina, tahimik nilang ibinaon sa limot ang insidente. Mula noon, gumuho ang aming pamilya sa gitna ng matinding sakit. Ang lola ko ay hindi na nakabawi mula sa kalungkutan na iyon habang buhay at ang aking ama ay namatay ng maaga
dahil sa pagkamuhi sa gobyerno. Mula pagkabata, lumaki ako na naririnig ang parehong salita mula sa mga matatanda sa aming bahay. Ang pakikipag-ugnayan sa Pilipinas ay magdudulot ng kapahamakan. Ang mga salitang iyon ay nakaukit ng malalim sa aking isip at iniiwasan ko ang Pilipinas sa buong buhay ko. Hanggat maaari, iniiwasan ko ang mga gawaing may kaugnayan sa bansa. Nanginginig ang dibdib ko sa tuwing naririnig ko ang pangalan nito. Ngunit, 3 araw lang ang nakalipas, nagbigay si Pangulong Morales ng isang bombshell statement sa kanyang talumpati sa Kongreso. Ang Ayungin Shoal ay teritoryo ng Pilipinas. Wala nang magagawa ang Tsina. Nagulantang ang buong mundo. Agad na nagpatawag ng Emergency Situation Room ang US Headquarters. Isang makapal na tumpok ng mga dokumento na ipinadala mula sa Chinese Ministry of Foreign Affairs ang inilabas. Ito ay may pamagat na mga materyales na nagpapatunay na ang Ayungin Shoal at Taiwan ay teritoryo ng Tsina. Binasa ko ang mga dokumento, pahina-pahina. Ito ay isang napakalaking materyal na umabot sa mahigit 300 pahina. Mga mapa, istatistika, talaan ng kasaysayan, at mga dokumento ng diplomasya lahat ay nakasulat ng siksik. Mukhang perpekto ang bawat pahina. Ang pinagmulan ay malinaw, at ang datos ay tumpak. Tumpak talaga ang mga materyales ng Tsina na pag-alaman ko. May dahilan ang paglapit ng barkong pandigma ng Tsina sa karagatan ng Ayungin. Natapos ang briefing sa umaga. 9:09 ng umaga, tinawag ako ni Director Robert. Seryoso ang mukha niya. Edward, kailangan mong pumunta sa Pilipinas. Nahulog ang panulat ko. Ayokong pumunta sa Pilipinas. Alam mo, Direk, kung paano kami naghirap dahil sa Pilipinas. Umiling si Director Robert. Kaya nga kailangan ikaw ang pumunta. Kailangan mong tingnan ito sa pamamagitan ng datos, hindi ng emosyon. Masyadong malinis ang mga dokumentong ipinadala ng Tsina. Hindi ba't nakakagulat iyon at nakakakutob din ang katahimikan ng Pilipinas? Para bang may malaking bagay silang inihahanda. Ito ay isang utos, Edward. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang aking mga kamay. Nahihirapan akong huminga sa tuwing naririnig ko ang pangalan ng Pilipinas. Ang pagkamatay ng lolo ko, ang pagguho ng aming pamilya, lahat ng galit na dala ko habang buhay ay biglang dumagsa. Bumalik ako sa opisina at binuksan ang drawer ng aking mesa. Sa pinakadulo, mayroong isang lumang itim at puting litrato. Ito ang huling litrato ng lolo ko kasama ang mga Pilipinong kabataan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita sa cursive, sa Manila Harbor, 1947. Ang katotohanan ay tiyak na mananaig. Tinitigan ko ang litrato ng matagal, mainit ang ngiti ng lolo ko. Ngunit sa parehong oras, nakakalungkot. Lolo, bakit mo sila tinulungan? Bakit mo isinakripisyo ang pamilya namin? Binuksan ko muli ang dokumento ng Tsina. Bigla, may kakaibang bagay na napansin ako. Sa sulok ng isang pahina, may bahagyang bakas ng pagwawasto. Tila may kaunting bahid ng pulang tinta. Sandali akong huminto, ngunit umiling ako agad. Siguro, printing error lang. Isinara ko ang mga dokumento. Nang hapong iyon, sa pilitan akong binigyan ng plane ticket patungong Pilipinas. Galit at takot ang magkahalo. Sa loob ng taxi papunta sa paliparan, tulala akong tumingin sa labas ng bintana. Tumatakbo ang tanawin ng Washington. At sa sandaling iyon, wala akong ideya na ang perpektong dokumento na ipinadala ng Tsina ay isang kasinungalingan na ginawa-gawa mula simula hanggang katapusan. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, sa lokal na oras ng 3:00 ng hapon. Pagbaba ko ng eroplano, bumulong ako sa sarili. Inakala ko na ang Pilipinas ay isang maingay na lugar saan man ako pumunta. Ngunit ang paliparan ay kabaliktaran ng inaasahan ko. Tahimik ito at napaka-organized. Ang mga tao ay gumagalaw ng maayos at ang mga signage ay perpektong nakaayos. Paglabas ko ng arrivals lobby, isang lalaking may katamtamang edad na nakasuot ng suit ang lumapit. Dr. Bennett, ako si Attorney Santos mula sa Department of Foreign Affairs. Mahigpit ang kamay niya at ang tono ng boses niya ay kalmado na parang isang researcher, walang anumang emosyon. May 40 minutong biyahe mula sa paliparan patungo sa hotel. Sisimulan na namin ang briefing sa loob ng kotse. Agad na nagsimula si Attorney Santos nang walang formal na pagbati. Naguluhan ako. Narinig ko na ang mga Pilipino ay emosyonal, ngunit ang lalaking ito ay kalmado na parang isang makina.
Ang kotse ay isang luxury sedan. Pagpasok ko sa likod, binigyan ako ni Attorney Santos ng isang makapal na briefing material. Tingnan niyo po muna ito. Marami kaming inihandang materyales. Ang pamagat sa cover ay pagsusuri sa estratehikong kahalagahan ng karagatan ng Kalayaan Island Group. Doktor, hindi kami magpapaliwanag. Ipakikita lang namin ang mga katotohanan. Ang unang salita ni Attorney Santos ay parang sampal sa mukha ko. Hindi magpapaliwanag? Sandali akong nagulat, ngunit pilit kong pinanatiling walang emosyon ang aking mukha. Nang umandar ang kotse, inilabas ni Attorney Santos ang isang tablet. Bumukas ang screen at lumabas ang isang detalyadong sea chart. Ang West Philippine Sea ay ipinakita sa 3D na may mga pulang ruta na parang mga ugat. Doktor, tingnan ninyo ang karagatan na ito. 92.4% ng energy transport line ng China ay dumadaan dito. Tinuro ni Attorney Santos ang screen. 68.7% ng manufacturing ng China ay lubos na nakadepende sa rutang ito. Kung mablock ito kahit isang araw lang, mapaparalisa ang ekonomiya ng China. Napakunot ang noo ko. Masyadong detalyado ang mga numero. Hindi pa ako nakakita ng ganitong tumpak na datos sa mga dokumento ng China. Paano nyo napatunayan ang mga numerong ito? Pinalitan namin ang datos ng Maritime Traffic Control, istatistika ng Customs ng China at public data mula sa Energy Agency. Ito ang listahan ng mga pinagmulan. Binuklat ni Attorney Santos ang susunod na pahina. Mahigit 30 ang pinagmulan. Lahat ay galing sa mga opisyal na ahensya. Parang may pumipigil sa lalamunan ko. Hindi ko pa nakita ang ganitong level ng katumpakan sa mga dokumento ng China, bulong ko sa sarili. Ngunit walang ipinapakitang reaksyon si Attorney Santos. Kinuha lang niya ang susunod na material. Doktor, siguro nagtataka kayo kung bakit hindi tumugon ang Pilipinas sa panghahamon ng China? Kalmado pa rin ang boses ni Attorney Santos. Tumango ako. Oo, nagtataka ako. Dahil nakita na namin ang lahat ng kanilang galaw, real time. Ibinago muli ni Attorney Santos ang screen. Lumabas ang isang radar tracking screen. Ang mga ruta ng dalawang barkong pandigma ng China ay naitala kada segundo. Mas tumpak ito kaysa sa mga materyales ng US Department of State. Hindi ko napigilang masabi. Bahagyang ngumiti si Attorney Santos. Ang Philippine Coast Guard at Navy ay nagtatayo ng sistemang ito sa loob ng 20 taon. Ang katahimikan ay hindi kawalang kakayahan, kundi pagpapakita ng kumpiyansa. Sa sandaling iyon, nagulo ang isip ko. Ang aking preconception na ang Pilipinas ay emosyonal ay nagsisimulang gumuho, ngunit hindi pa ako nagtatanggal ng pag-iingat. Attorney Santos, bakit kayo tahimik hanggang ngayon? Bakit hindi nyo ipinaalam sa internasyonal na komunidad? Oras ang kailangan. Matigas na sagot ni Attorney Santos. Naghihintay kami hanggang sa perpektong maipon ng ebidensya dahil mas naniniwala ang Pilipinas sa datos kaysa sa salita. Ang kotse ay nakapasok na sa downtown Manila. Ang mga skyscraper ay dumadaan sa labas ng bintana. Kinuha ko ang dokumentong natanggap ko mula sa China, mula sa aking bag. Attorney Santos, mayroon akong mga materyales na ipinadala sa amin ng China. May 300 pahina na nagpapatunay na ang Ayungin Shoal ay teritoryo ng China. Tiningnan ni Attorney Santos ang mga dokumento ng matagal. Bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Doktor, ang dokumentong ito ay may 3 malalaking pagkakamali. Ipinakita niya ang comparison material sa tablet. Una, ang log record sa pahina 17. Hindi tugma ang coordinates na ito sa aktwal na public record. Pangalawa, ang istatistikal na numero sa pahina 42. May 12% pagkakaiba ito sa datos ng sarili nilang Maritime Safety Agency ng China. Pangatlo, ang CP sa historical document sa pahina 88. Magkaiba ang orihinal na teksto at ang buod. Nakanganga ako. Paano nyo nalaman iyon ng napakatumpak? Kalmadong sumagot si Attorney Santos. Pinag-aralan namin ang isyong ito sa loob ng 60 taon. Ang lahat ng materyales na ilalabas ng China ay pinalitan namin ng datos. Huminto ang kotse sa harap ng Department of Foreign Affairs, DFA. Ang gusali ay malaki ngunit hindi magarbo, bumaba si Attorney Santos at nagsabi, Doktor, naghihintay ang research team sa conference room. 1,200 pahina ng materyales ang makikita ninyo ngayong araw. 1,200 pahina? Nahirapan akong huminga. Inakala ko na malaki na ang 300 pahina na ibinigay ng China
Ngunit ang Pilipinas ay naghanda ng 4 na beses na mas marami. Nang buksan ang pinto ng conference room, 12 ng opisyal at researcher ang tahimik na nakaupo. Walang nag-iingay. Kalmado silang nagbubuklat at nag-aayos ng mga dokumento. Nakakagulat na nag-uusap sila sa pamamagitan lamang ng sulyap. Nagpakilala si Attorney Santos. Mga researcher mula sa PCG, strategic analyst mula sa Department of National Defense, DND, at mga propesor mula sa National Historical Commission. Lahat sila ay mga eksperto sa issue ng Ayungin Shoal. Isang researcher ang tumayo at tahimik na yumuko. Dr. Bennett, maligayang pagdating. Ngayon, magsisimula kami sa mga inconsistencies ng dokumento ng Tsina. Walang atake sa boses niya. Sa halip, kalmado siya na parang isang iskolar. Umupo ako at bumulong sa sarili. Hindi ito ang Pilipinas na alam ko. Bakit sila kalmado? Bakit hindi sila nagagalit? Isang hindi komportableng pagkabigla ang kumalat sa aking dibdib. Nagsimula ang conference. Sunod-sunod na nagpresenta ang mga researcher. Mula sa pagsusuri ng mapa, pagpapatunay ng mga historical record, hanggang sa pagtukoy sa mga pagkakamali sa estatistika, lahat ay lohikal at sistematiko. Unti-unti akong nalilito. Ang imahe ng Pilipinas na pinaniwalaan ko habang buhay ay parang gumuho sa harap ko. Ang mga taong ito ay hindi nag-iingay. Sa halip, nagsalita sila sa pamamagitan ng datos. At ang datos na iyon ay mas tumpak kaysa sa dokumento ng Tsina. Sa pagtatapos ng conference, nagsabi si Attorney Santos, Doktor, bukas, bibisitahin natin ang Philippine Navy Base sa Palawan. Mas mauunawaan ninyo ng malinaw kapag nakita ninyo ang aktwal na operation system. Tumango ako. Isang maliit na lamat ang nagsisimulang lumabas sa kaibuturan ng aking puso. Ang mga taong ito ay tunay na professional. Kinaumagahan, maaga kaming sumakay sa tren kasama si Attorney Santos patungong Palawan. Doktor, si Captain Reynaldo Garcia ang mag-guide sa inyo ngayon. Siya ay eksperto sa maritime operation. Tumango ako. Ang tanawin ng Pilipinas ay dumadaan ng mabilis sa labas ng bintana. Mga palayan, maliliit na bayan, at mga bundok ang kumalat. Alas 10 ng umaga, dumating kami sa Philippine Navy Base sa Palawan. Ang tensiyon ay nararamdaman na mula pa sa pangunahing gate. Perpekto ang salute ng mga security guard. Walang pagkakamali. Sa harap ng gusali, isang opisyal ang naghihintay. Matangkad, malapad ang balikat, at may matalim na tingin. Dr. Bennett, si Captain Garcia po. Mahigpit ang kamay niya, ngunit magalang. Kaunting bahagi lang ang maipakikita namin sa inyo, ngunit sapat na iyon upang lubos ninyong maunawaan. Ang tono ni Captain Garcia ay maikli. Walang embellishment. Naramdaman ko ang katapatan ng isang sundalong Pilipino sa kanyang kilos. Una, pumunta kami sa pier. Sa malayo, nakita namin ang isang napakalaking frigate. Iyan ang BRP Jose Rizal class frigate. At sa tabi, nakadaong ang ating endurance vessel, ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost sa Ayungin Shoal, paliwanag ni Captain Garcia. Paglapit namin, nakakagulat ang laki. Mukha itong katumbas o mas malaki pa sa isang Arleigh Burke-class destroyer ng Amerika. Hindi ba't mas malaki ito kaysa sa destroyer ng Tsina? Hindi ko napigilang itanong. Mas mataas ang performance kaysa sa inaakala nyo. Integrated ang vertical launch system at sensor nito. Nagpapakita ito ng paninindigan. Kalmadong paliwanag ni Captain Garcia, ngunit may pagmamalaki sa boses niya. Naguluhan ang isip ko. Ang maritime power ng Pilipinas na alam ko ay hindi ganito ang level. Ang mga crew na nagtatrabaho sa paligid ng barko ay sabay-sabay na nagsalute. 6 na tao ang gumalaw ng parang makina. Perpektong sabay-sabay na galaw. Napakagaling na training, hindi ko napigilang humanga. Nagsasanay kami araw-araw, laging handa kahit day off. Maikling sagot ni Captain Garcia, walang unnecessary words sa kanyang sinabi. Sumunod, lumipat kami sa Operation Center. Ito ay isang malawak na espasyo sa ilalim ng lupa. Pagbukas ng pinto, 12 ng monitor ang nagliliwanag. Ang mga opisyal ay nakatutok sa kani-kanilang upuan. Ito ang Joint Maritime Operations Center. Sinusubaybayan namin ang buong West Philippine Sea ng real time. Tinuro ni Captain Garcia ang malaking screen sa gitna. Ipinapakita ng screen ang buong karagatan sa 3D. Ano ang mga pulang tuldok na iyon? Tanong ko. 12 ng pulang tuldok ang gumagalaw sa screen.
mga barkong pandigma ng Tsina. Ang impormasyon ng bawat barko ay real-time na na-update. Pinalaki ni Captain Garcia ang screen. Pag-click sa isang tuldok, lumabas ang detalyadong impormasyon. Pangalan ng barko, displacement, uri ng armament, radar frequency, at maging ang bilang ng crew ay ipinapakita. Nahirapan akong huminga. Paano ninyo nalaman ang impormasyong ito ng napakatumpak? Integrated ang satellite radar at maritime surveillance network. Ang datos mula sa National Intelligence Coordinating Agency at PCG ay automatikong magkakaugnay, dagdag na paliwanag ng isang opisyal. Tahimik ang boses niya, ngunit puno ng kumpiyansa. Tiningnan ko ang auxiliary monitor sa kaliwa. Ipinapakita nito ang real-time integration ng impormasyon. Ito ay tahimik na pagkakaisa. Ang mga opisyal ay hindi nag-uusap. Nagbabahagi lang sila ng impormasyon sa pamamagitan ng tingin. Siguro, mas efficient ito kaysa sa sistema ng Amerika, prangka kong sabi. Bahagyang ngumiti si Captain Garcia. Inabot kami ng 8 taon. 8 taon para itatag ang sistemang ito? Nagulat ako. Tahimik na tumingala ang isang opisyal at nagsabi, "Hindi kami sumuko. Nagpatuloy lang kami hanggang sa magawa." Sa sandaling iyon, uminit ang dibdib ko. Naramdaman ko ang determination ng mga taong ito. Walang magarbo na salita, ngunit ang kanilang kilos ay nagbigay ng matinding paninindigan. Ibinago muli ni Captain Garcia ang screen. "Doktor, ito ang record nang lumapit ang barkong pandigma ng Tsina sa aming teritoryo. 3 araw ang nakalipas, na-replay sa screen ang sitwasyon noong panahong iyon. Ipinapakita ang 2 Chinese destroyer na papalapit sa Ayungin Shoal. Naiintindihan niyo na ba kung bakit hindi kami tumugon?" Tanong ni Captain Garcia. Umiling ako. Hindi ko maintindihan. Nakuha na namin ang lahat ng kanilang galaw. Hindi namin kailangang tumugon maliban kung lulubog sila sa aming teritoryo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi pagpapakita ng labis na paninindigan. Malinaw ang paliwanag ni Captain Garcia. Hindi ako makapagsalita. Nahiya ako na minamaliit ko ang Pilipinas. Ang mga taong ito ay hindi emosyonal. Sa halip, malamig sila at strategic. "Doktor, dala ninyo ang dokumentong ipinadala ng Tsina, hindi ba?" Tanong ni Captain Garcia. Kinuha ko ang dokumento mula sa aking bag. Tiningnan ni Captain Garcia ang ilang pahina at umiling. "Ang datos na ito ay iba sa katotohanan. Tingnan ninyo ang maritime route map sa pahina, 18. Ipinipilit ng Tsina na kontrolado nila ang buong West Philippine Sea, ngunit sa katunayan, kailangan nilang dumaan sa aming teritoryo." Ipinakita ni Captain Garcia ang aktwal na ruta sa screen. Ito ay lubos na iba sa dokumento ng Tsina. Nagulat ako. Nagkamali ang Tsina? Matigas na sumagot si Captain Garcia. Hindi pagkakamali. Sinasadya nilang binabaluktot ang katotohanan. Sa sandaling iyon, may gumuho sa isip ko. Ang aking preconception ng pagiging perpekto ng Tsina at kawalang kakayahan ng Pilipinas na pinaniwalaan ko habang buhay ay nagkalat. Sa pagtatapos ng pagbisita sa Operation Center, isang batang opisyal ang tahimik na lumapit. "Doktor, tahimik kaming maghahanda, ngunit ipagtatanggol namin ito hanggang sa huli." Iyan ang Philippine Navy. Mahina ang boses niya, ngunit malakas. Huling sinabi ni Captain Garcia, "Hindi kami susuko, gagawin namin hanggang sa magawa." Iyan ang bansang Pilipinas. Huminga ako ng malalim, parang may pumipiga sa dibdib ko. Ang determination, tahimik na kumpiyansa, at tahimik na dedikasyon ng mga taong ito ay nakakabigla. Hindi ito ang Pilipinas na alam ko, ito ay ibang bansa. Kinabukasan, pagbalik ko sa Manila mula Palawan, dinala ako ni Attorney Santos sa National Archives of the Philippines. Ngayon, tingnan natin ang mga historical record. Si Dr. Reyes ang direktang magpapaliwanag. Nang sabihin niyon ni Attorney Santos sa kotse, sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Inakala ko na ang mga historical record ay halos tungkol sa interpretation. Ang Tsina ay may sariling historical record at ang Pilipinas ay mayroon din. Sa huli, inakala ko na ito ay labanan kung sino ang mas kapani-paniwala. Ang National Archives ay nasa isang tahimik na lugar, malayo sa downtown. Ito ay isang 3 palapag na gusali, ngunit ang loob ay malawak. Habang naglalakad ako sa hallway, naramdaman ko na hindi ito ordinaryong research facility. Ang temperatura at halumigmig ay mahigpit na kontrolado. Agad kong napansin na ito ay isang espesyal na pasilidad,
para sa pagtatago ng mga dokumento, si Dr. Lorenzo Reyes ay isang iskolar na mukhang nasa huling bahagi ng 50s. Ang kanyang tingin sa likod ng salamin ay matalim ngunit may init. Dr. Bennett, maligayang pagdating. Ang dokumento na makikita ninyo ngayon ay ang itinago ng Tsina sa loob ng 130 taon. Ang kanyang unang pagbati ay nakakuha ng aking atensyon. Masyadong detalyado ang 130 taon. Pagpasok sa research room, ang mga lumang dokumento ay maayos na nakahanay sa isang malaking mesa. Ang bawat dokumento ay nasa isang transparent na protector. Tingnan po muna natin ang official document ng pamahalaang kolonyal, Republika adopting the Meiji Government Decree. Maingat na binuklat ni Dr. Reyes ang isang makapal na folder. Ito ay isang pahina na puno ng mga lumang sulat, adapting the kanji, kan. Ito ang orihinal na decree noong 1898, adopting the 1877 Dajokan, date to the Treaty of Paris, post-war context. Mahinang sabi ni Dr. Reyes. Yumuko ako at tiningnan ang dokumento. Ang texture ng papel, ang kulay ng tinta lahat ay nagbigay ng pakiramdam ng tunay na official document. Ano ang nakasulat sa dokumentong ito? Tanong ko. Tahimik na ibinigay ni Dr. Reyes ang salin sa Ingles. Pinapatunayan na ang mga isla sa loob ng Philippine Archipelagic Doctrine kasama ang mga karagatan na may katubigan, partikular ang mga islands at features na hindi bahagi ng kolonya, adapting the original text, at ang mga ito ay kumpirmadong bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya, hindi ito magiging paksa ng negosasyon sa iba pang bansa. Nahinto ako sa paghinga. Ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ay opisyal na kinikilala ang Ayungin Shoal bilang malinaw na teritoryo ng Pilipinas. Iyon ay halos 128 taon na ang nakalipas. Tunay ba ito? Hindi ba ito fake? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Ang kopya ng parehong dokumento ay nakaimbak din sa National Archives. Ang authenticity ay napatunayan na. Kinikilala rin ito ng mga historian ng Pilipinas. Puno ng kumpiyansa ang sagot ni Dr. Reyes. Muli kong tiningnan ang dokumento. Isang makapal na pulang selyo ang nakita ko sa itaas ng pahina. Ano ang pulang selyo na ito? Tanong ko. Ito ang Final Approval Seal. Ang selyo ng highest authority na direktang nag-aproba. Ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan na ito ay opisyal na desisyon ng gobyerno ng Pilipinas, paliwanag ni Dr. Reyes. Sa sandaling iyon, may nag-flash sa isip ko. Pulang selyo, tama. Nang sinusuri ko ang dokumento ng Chinese Foreign Ministry sa Washington, may nakita akong bahagyang bakas ng pulang tinta sa sulok ng isang pahina. Noong panahong iyon, inakala ko na printing error lang iyon, ngunit baka iyon ang bakas ng pagtatago ng katotohanan na hindi pabor sa China tulad ng decree na ito. Doktor, okay lang ba kayo? Nag-alala si Dr. Reyes. Siguro nakita niya na namumutla ako. Nagpatuloy ako at tumango. Hindi, okay lang ako. Pakiusap. Ipagpatuloy ninyo ang paliwanag. Binuklat ni Dr. Reyes ang susunod na material. Nagpatuloy ang pagtatago ng China pagkatapos nito. Tingnan ninyo ito. Ipinakita sa screen ang internal meeting record ng Chinese Communist Party noong 1951. Sinimulan kong basahin ang salin sa Ingles. Ang pag-aari ng Ayungin Shoal sa Pilipinas ay malinaw batay sa kasaysayan. Ngunit dahil sa pagsasaalang-alang sa hinaharap na estratehiya laban sa Pilipinas, estratehikong ipipilit natin ito bilang teritoryo ng ating bansa. Ang isang bahagi ng meeting record ay nakapako sa aking tingin. Maliwanag nitong kinikilala na ang territorial claim ay afterthought lamang. Hindi ba ito pag-uusap na agawin ang lupain ng Pilipinas para sa estratehiya kahit alam nilang ito ay Pilipinas? Tanong ko. Tunay rin ba ang meeting record na ito? Oo. Natagpuan ito mula sa isang secret archive ng Chinese Communist Party. Noong unang bahagi ng 2000s, may ilang Tsino na iskolar na may konsensya na humingi ng paglalabas nito, ngunit tinanggihan ito ng gobyerno ng China. Kalmado ang paliwanag ni Dr. Reyes, ngunit mabigat. Unti-unti akong nalilito. Ang imahe ng pagiging matapat at transparent ng China na pinaniwalaan ko habang buhay ay gumuho mula sa pundasyon. Ang iba pang researcher sa research room ay tahimik na nag-aayos ng mga dokumento. Nagbabahagi sila ng mga dokumento sa pamamagitan ng sulyap. Ang tahimik na concentration na tipikal sa mga Pilipino na nagtatrabaho ay nararamdaman. May mas nakakagulat pa na material
binuklat ni Dr. Reyes ang isa pang file. Lumabas sa screen ang thesis at interview video ng scholar na Tsino na si Professor Cheng Jinshi noong 1987. Siya ay isang profesor sa Peking University at isang autoridad sa history of the South China Sea. Na-play ang video. Sa itim at puting screen, ang profesor na Tsino ay nagsalita ng nanginginig ang boses. Ang dekri ng pamahalaan ay malinaw. Ang Ayungin Shoal ay Pilipinas. Bilang isang scholar, sinabi ko lang ang katotohanan. Ngunit ngayon binantaan ako. May mga nanloloob sa aking research room at tumatanggap ako ng mga threatening call. Nang matapos ang video, ang research room ay nabalot ng matinding katahimikan. Tahimik na yumuko ang mga researcher. Huminga ako ng malalim at nagsimulang manginig ang kamay ko. Nagulat ako sa katotohanan na ang scholar na nagsabi ng katotohanan ay binantaan. Ano ang nangyari sa profesor na iyon? Takot akong nagtanong. Pinaalis siya sa universidad. Winakasan ang kanyang research funding at binaliwala siya ng mga kasamahan niya. Sa huli, tahimik siyang namuhay pagkatapos magretiro. Parang may pumipiga sa dibdib ko sa sagot ni Dr. Reyes. Sa sandaling iyon, naisip ko ang lolo ko. Ang lolo ko na namatay sa kamay ng mga radikal na Tsino noong 1947 habang tumutulong sa mga Pilipino. Iniulat ng Tsina sa Amerika na ang insidente ay isang unavoidable accident sa gitna ng pagpapahupa ng kaguluhan. Ngunit, sa pagtingin sa mga materyales na ito ngayon, may lumabas na tanong. Baka iyon din ay isang binaluktot na ulat? Tahimik na nagsalita si Dr. Reyes. Doktor, siguro nakakagulat ang mga materyales na nakita ninyo ngayon. Ngunit ito ang katotohanan. Itinago ng Tsina ang mga katotohanan ito sa loob ng 130 taon. Tumingala ako at tiningnan si Dr. Reyes. Seryoso ang tingin niya. Tahimik din akong pinanood ng mga researcher sa paligid. Ang pagpupursigi at determination na tipikal sa mga Pilipino ay nararamdaman sa kanilang ekspresyon. Kinabukasan, pagkatapos makita ang official decree, dinala ako ng team ni Dr. Reyes sa mas malalim na mundo ng katotohanan. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang structure ng fabrication ng Tsina, sabi ni Dr. Reyes. Sa puntong iyon, handa na ako. Sapat na ang pagkabigla na nakita ko kahapon, ngunit naramdaman ko na may mas malaking katotohanan pa na naghihintay. Sa isang pader ng research room, mayroong isang malaking timeline. Ang OT taon mula 1945 hanggang 2025 ay makikita sa isang sulyap. Ito ang history ng paghuhukay ng mga materyales na may kaugnayan sa Ayungin Shoal na hinabol namin sa loob ng 60 taon, paliwanag ni Dr. Reyes. Ang mga sticky note at tala na nakadikit sa iba't ibang bahagi ng timeline ay nagpakita ng bigat. 60 taon? Nagulat akong nagtanong. Opo, mula pagkatapos ng digmaan, ang mga sumunod na gobyerno, Research Institute, Navy, Coast Guard at Universidad ay patuloy na naghahanap ng mga dokumento na parang hinahabol ang kalaban. Nahirapan akong huminga sa mga salita ni Dr. Reyes. Hindi ako makapaniwala na isang bansa ang tahimik at matigas na naghahanap ng katotohanan sa loob ng 60 taon. Sa sandaling iyon, isang veteran researcher ang tahimik na lumapit at nagsabi, "Kung itatago ng Tsina, hahanapin namin. Kahit 1 taon pa o 10 taon pa, mahina ang boses niya, ngunit malakas." Sa sandaling iyon, naramdaman ko sa balat ko kung ano ang determination at pagpupursigi na tipikal sa mga Pilipino. Binuksan ni Dr. Reyes ang computer screen. Doktor, ngayon, ipapakita namin sa inyo ang aktwal na sitwasyon sa loob ng Tsina. Lumabas sa screen ang analysis result ng dokumento ng Chinese Foreign Ministry. Ito ay ang pagsubaybay sa approval line ng maraming dokumento. Tingnan ninyo ito. Ang signature ng approval na Wang ay paulit-ulit na lumalabas. Pinalaki ni Dr. Reyes ang screen. Hinabol namin ang surname na Wang na ito sa loob ng 10 taon. Bilang resulta, natagpuan namin ang taong nagngangalang Wang Jian. Wang Jian, ngayon ko lang narinig ang pangalan na iyon. Siya ay isang official na nagtrabaho bilang practitioner sa Asia Bureau ng Chinese Foreign Ministry. Mula 1960s hanggang 2000s, pinamahalaan niya ang mga gawain na may kaugnayan sa Ayungin Shoal sa loob ng 30 taon, paliwanag ni Dr. Reyes. Ang litrato at background ni Wang Jian ay ipinakita sa screen. Isa siyang ordinaryong lalaking may katamtamang edad. Ang taong ito ang sentro ng pagtatago ng katotohanan na hindi pabor sa Tsina kahit alam niya ang pag-iral nito.
at sadyang ibinaon niya ito sa limot. Higit pa rito, nakumpirma na may koneksyon siya sa mga radikal na grupo na kumilos sa likod ng pagpapahirap kay Profesor Cheng Jinshi noong 1987. Mahigpit kong kinuyom ang kamao ko. Ito ay fabrication, information warfare. Hindi ba't niloko nila pati ang Amerika? Lumakas ang boses ko. Naramdaman ko na parang tanga ang sarili ko na nagtiwala sa Tsina habang buhay. Tumango si Dr. Reyes. Tama, organisado ang pagtatago ng Tsina ng katotohanan at nagbigay sila ng binaluktot na impormasyon sa mga bansa sa kanluran kasama na ang Amerika. Ang kanyang salita ay tumama sa aking dibdib. Sa susunod na screen, nakasulat ang pattern ng fabrication ng dokumento ng Tsina. Ito ang mga bakas ng fabrication na natagpuan namin. Una, may natitira pang deletion log. Ito ay bakas na binura ang ilang bahagi mula sa orihinal na dokumento. Pangalawa, ang istatistikal na numero ay hindi tugma sa datos ng sarili nilang ahensya ng Tsina. Pangatlo, ang bakas ng pagwawasto ng petsa ay natagpuan sa maraming dokumento. Binuklat ko muli ang dokumento ng Tsina. Ngayon, napansin ko ang mga kakaibang bahagi. Mga lugar kung saan hindi magkakasunod ang page number, bahagi kung saan bahagyang magkaiba ang font, at mga lugar kung saan hindi natural na malapad ang margin. Bakit hindi napansin ito ng Amerika? Bakit ginawa ito ng Tsina ng ganito? Tahimik na nagsalita si Dr. Reyes. Doktor, para sa Tsina, ang Ayungin Shoal ay hindi issue ng teritoryo, kundi issue ng reputation at politika. Kung aaminin nila na ito ay teritoryo ng Pilipinas, aaminin nila ang kanilang nakaraang expansionist ambition, kaya itinago nila ito sa loob ng 60 taon. Ang salitang iyon ay tumama ng malakas sa ulo ko. Hindi teritoryo, kundi reputation. Kaya, mas mahalaga ang self-esteem kaysa sa katotohanan. Sigaw ko habang kinuyom ang mga dokumento. Ito ay fraud. Niloko nila ang internasyonal na komunidad. Sandaling tumahimik ang research room. Mukhang nagulat ang mga researcher sa matindi kong reaksyon. Ngunit nanatili silang tahimik. Tahimik lang silang nagbigay ng isang tasa ng mainit na tsaa. Ang init sa katahimikan na iyon ay tumama sa aking dibdib. Ipinapasa ba ng mga taong ito ang kanilang damdamin sa pamamagitan ng init ng tsaa? Ibinago muli ni Dr. Reyes ang screen. Doktor, ngayon ipapakita namin sa inyo kung paano natagpuan ng Pilipinas ang mga dokumentong ito. Lumabas sa screen ang mga litrato ng mga research team sa iba't ibang panahon. Mga researcher noong 1950s, mga diplomat noong 1960s, mga scholar noong 1990s, at mga eksperto sa DND noong 2000s. Ang mga taong ito ay naghanap ng mga dokumento sa loob ng henerasyon. May naghanap sa mga aklatan sa Tsina at may naghanap ng lubusan sa US National Archives. May nag-alay ng kanilang buhay para lang matagpuan ang isang dokumento. Paliwanag ni Dr. Reyes. Nagulat ako. Muli kong tiningnan ang timeline sa pader. Mula 1945 hanggang 2025, ang bakas ng hindi mabilang na tao na tahimik na nakipaglaban ay naroon. Ito ay talaan ng mga taong hindi sumuko, hindi nag-ingay, at tahimik na naghanap ng katotohanan. Alas, 11 na ng gabi. Ngunit ang mga researcher ay nakaupo pa rin sa kanilang mga mesa. Walang imik na naglagay sila ng kape sa mesa ng bawat isa, at inayos ang mga dokumento ng walang buntong hininga. Kailan sila nagpapahinga? Tanong ko. Nagpapahinga sila. Ngunit hindi sila aalis hanggang matapos ang trabaho, kalmadong sagot ni Dr. Reyes. Sa sandaling iyon, binuksan ni Captain Garcia ang pinto ng research room at pumasok. Ang matatag na sundalo na nakilala ko sa Palawan. Doktor, may mahalagang meeting bukas. Pakiusap, maghanda kayo, sabi niya. Anong meeting? Tanong ko. Nagpadala ang Chinese Foreign Ministry ng opisyal na liham sa gobyerno ng Amerika. Mukhang sinisikap nilang bigyan kayo ng pressure. Nag-aalala ako sa sinabi ni Captain Garcia. Pressure? Oo. Sinasabi nilang binaluktot ang mga dokumentong nakita ninyo sa Pilipinas. Matigas ang ekspresyon ni Captain Garcia. Kinuyom ko ang kamao ko. Nagsisinungaling na naman ba ang Tsina? Ngunit iba na ito ngayon. Nakita ko na ang katotohanan. Nakita ko ang aktwal na sitwasyon, ang determination ng Pilipinas, at ang 60 taong pagsisikap. Tahimik na nagsalita si Captain Garcia. Ipagtatanggol namin ang dapat ipagtanggol, tahimik hanggang sa huli. Ang mga salitang iyon ay nagpakaba sa akin. Pakiramdam ko, sumisimbolo ang mga salitang iyon sa bansang Pilipinas. Dahan-dahan akong tumingala at tiningnan ng mga researcher. Mga taong tahimik,
ngunit nakikipaglaban hanggang sa huli. Nang gabing iyon, pauwi sa hotel, bumulong ako sa sarili. Ganyan pala talaga sila nakikipaglaban. Ano ba ang pinaniwalaan ko habang buhay? Ang misunderstanding ng aking pamilya sa Pilipinas na dala namin habang buhay ay gumuho. Ngayon ko lang naintindihan na ang mga taong pinrotektahan ng lolo ko sa pamamagitan ng kanyang buhay ay ang mga taong ito. Kinabukasan, pagbaba ko sa lobby ng hotel, may isang matandang Chino na nakasuot ng suit ang naghihintay. Dr. Bennett, ako si Wang. Nagtatrabaho ako sa Asia Bureau ng Chinese Foreign Ministry. Ang ngiti niya ay malamig at ang kamay niya ay basa. Siya nga iyon. Ang Wang Jian na ipinakita ni Dr. Reyes, ang sentro ng pagtatago ng mga materyales na may kaugnayan sa Ayungin Shoal sa loob ng 30 taon. Itinago ko ang ekspresyon ko at tinanggap ang pakikipagkamay. Ano po ang kailangan ninyo? Mag-usap tayo sa tahimik na lugar. Tinuro ni Wang ang upuan sa coffee shop sa sulok ng lobby. Umupo kami at nag-order siya ng kape. Ang tingin niya sa paligid ay hindi normal. Doktor, narinig ko na nakakita kayo ng iba't ibang dokumento sa Pilipinas. Maingat na nagsimula si Wang, lalo na ang lumang dokumento na tinatawag na official decree. May bahid ng panunuya sa tono niya. Ito ay isang lumang misunderstanding, Doktor. Ang dokumentong iyon ay ginawa noong panahon ng kaguluhan at walang kaugnayan sa kasalukuyang pananaw ng gobyerno ng China, sabi ni Wang habang tumatawa. Ngunit ang tawa niya ay hindi natural. Kalmado akong sumagot. Narinig ko na may parehong dokumento din sa National Archives ng Pilipinas. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Wang. Kailangan ninyong intindihin ang context. Hindi ba't magkaiba rin ang pananaw ng Amerika? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Lumapit si Wang at hininaan ang boses. Doktor, ang Amerika at China ay mahalagang partner ngayon. Isipin ninyo ang ating pagkakaibigan. Hindi maganda para sa ating dalawa kung maaapektuhan kayo ng one-sided claim ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, may kumulo sa loob ko. Ngunit nagtimpi ako. Gusto kong magsalita pa si Wang. Magpatuloy kayo. Kinuha ni Wang ang isang envelope mula sa kanyang bulsa. Doktor, kapag bumalik kayo sa Washington, may mahalagang pagkakataon na naghihintay sa inyo. Narinig ko na malapit na ang posisyon ng Assistant Secretary for Asia Affairs sa Department of State. Tumingin siya ng matalim. Ang career ninyo, Doktor, ay nasa peak na. Ngunit, paano kung kumampi kayo sa Pilipinas? Ngumiti si Wang ng may kahulugan. Ito ay malinaw na banta. Tumanggi ako. Matigas akong nagsalita. Nawala ang ngiti ni Wang. Doktor, isipin ninyo ng mabuti. Ang inyong pagpili ay maaaring makaapekto hindi lang sa inyong career, kundi pati na rin sa inyong pamilya. Sa salitang pamilya, natural na kumuyom ang kamao ko. Ngunit kalmado akong tumayo. Kung wala na kayong sasabihin, aalis na ako. Umalis ako sa lobby nang hindi lumilingon. Pagbalik ko sa kwarto, agad akong tinawagan ni Attorney Santos. Doktor, may dokumento na kagyat na ipinadala mula sa US Department of State. Dadalhin ko agad. Pagkalipas ng 30 minuto, dinala ni Attorney Santos ang isang makapal na envelope. Ano ito? Tanong ko. Ang orihinal na investigation report ng US military tungkol sa inyong lolo, si Mr. Joseph Bennett. Humiling ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika upang makuha ito. Maingat ang boses ni Attorney Santos. Binuklat ko ang envelope nang nanginginig ang kamay. Ito ay isang lumang dokumento mula 60 taon na ang nakalipas. Ang pamagat sa cover ay ulat ng pagsisiyasat sa pagkamatay ni Joseph Bennett. Nang buklatin ko ang unang pahina, nahinto ang aking hininga. Kalagayan ng pagpatay. Ipinapalagay na sinadya ang pagpatay ng mga radikal na Chino. Ang biktima ay tumulong sa 3 Pilipino na independence activist sa kanyang bahay at nang malaman ito ng mga radikal na Chino, sinalakay at pinatay siya. Nanginginig ang kamay ko. Binaliktad ko ang susunod na pahina. May mas nakakagulat pa na nakasulat doon. Noong panahong iyon, iniulat ng panig Chino sa US military na ito ay isang unavoidable accident sa gitna ng pagpapahupa ng kaguluhan. Ngunit base sa pagsisiyasat sa lugar, tinapos ito bilang planned execution. Ngunit dahil sa utos ng higher-ups, ang insidente ay ginawang maliit. Nahulog ang dokumento mula sa kamay ko. Ang kuwento na pinaniwalaan ko habang buhay ay kasinungalingan. Hindi naapektuhan ng kaguluhan ang lolo ko. Pinatay siya ng mga radikal na Chino dahil sinubukan niyang protektahan ang mga Pilipino
at binaluktot ng Tsina ang katotohanan na iyon sa Amerika at ibinaon ito ng Amerika sa limot dahil sa kanilang relasyon sa Tsina. Tahimik na nagbigay si Attorney Santos ng isang baso ng tubig. Kinuha ko ito at naupo ng tulala. Bumukas ang pinto ng research room at pumasok si Captain Garcia at ilang researcher. Wala silang sinabi. Tahimik lang silang tumayo sa paligid ko at isa-isa silang nagbigay ng mga dokumento. Mahinang nagsalita si Captain Garcia. Doktor, hindi namin malilimutan ang sakripisyo ng inyong ninuno. Ang mga salitang iyon ay parang pumunit sa dibdib ko. Ang tahimik na pakikiramay na tipikal sa mga Pilipino, ang pag-alo na walang salita, ay lubos na nakapagpabagsak sa akin. Sa unang pagkakataon, lumuha ako. Gumuho ako sa pagkadama ng katotohanan ng lolo ko, ang fabrication ng Tsina, ang pagkakanulo ng Amerika, at ang init ng mga Pilipino ng sabay-sabay. Binuklat ni Dr. Reyes ang karagdagang material. Doktor, ito ang complete pattern ng fabrication ng Tsina. Lumabas sa screen ang 12-dosenang document comparison. Ang orihinal at ang version na isinumite ng Tsina ay magkatabi at ang bahagi na falsified ay pula ang marka. Deletion log, fake statistics, binagong petsa at binaluktot na sipi lahat ay sistematiko at organisado. Ganyan itinago ng Tsina ang katotohanan sa loob ng 60 taon. Tumayo ako ng mabilis mula sa upuan at hinampas ang mga dokumento sa sahig. Niloko ako sa loob ng 40 taon. Nanginginig ang boses ko. Gumuho ang pamilya ko, namatay ang lolo ko para protektahan ang mga Pilipino, ngunit nabuhay ako sa paniniwala sa kasinungalingan ng Tsina habang buhay. Tumahimik ang research room. Lahat ay pigil ang hininga habang nakatingin sa akin. Tinakpan ko ang mukha ko ng 2 kamay at humikbi. Bakit ito ginawa ng Tsina? Bakit nila itinago ang katotohanan? Tahimik na lumapit si Captain Garcia at inilagay ang kamay sa balikat ko. Doktor, alam nyo na ang katotohanan, sapat na yon. Malakas ang boses niya, ngunit may init. Tumingala ako sa kisame, hindi tumigil ang luha. Ngunit, sa parehong oras, may matigas na bagay na lumalaki sa loob ko. Hindi galit, kundi misyon. Dapat kong ipaalam sa mundo ang katotohanan ito. Kinuyom ko ang kamao ko at nagsalita. Ibubunyag ko ang kasamaan ng Tsina at hihingi ako ng tawad sa Pilipinas at sa mga taong pinrotektahan ng lolo ko sa pamamagitan ng kanyang buhay. Tahimik na yumuko ang mga researcher, sabi ni Dr. Reyes. Lalabanan namin kayo. Matigas na tumango si Captain Garcia. Nang gabing iyon, matagal kong tiningnan ang litrato ng lolo ko. Ang lolo ko sa litrato ay nakangiti kasama ang mga Pilipinong kabataan. Lolo, naiintindihan ko na ngayon kung bakit mo sila pinrotektahan, kung bakit mo isinakripisyo ang buhay mo. Pagkatapos ng 1 linggo, kumilos ang gobyerno ng Pilipinas. Naglabas ng balita na isang kagyat na international press conference ang gaganapin sa Malacañang Palace. Binisita ako ni Attorney Santos at nagsabi, Doktor, ngayon, ilalabas ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng ebidensya tungkol sa Ayungin Shoal sa internasyonal na komunidad, isang white paper na umaabot sa 600 pahina. Ang kanyang boses ay may halong tensiyon at kumpiyansa. Ang International Press Conference Room sa Malacañang ay puno na ng daan-daang reporter, mga mamamahayag mula sa higit 40 bansa. Ang camera flash ay hindi tumitigil at naghahanda na ang simultaneous translation sa iba't ibang wika. Naupo ako sa guest seat at pinanood ang eksena. Eksaktong 10:00 ng umaga, umakyat sa podium ang Secretary of Foreign Affairs ng Pilipinas. Seryoso ang ekspresyon niya, ngunit matatag. Mga kasamahan, ngayon, ilalabas ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat ng decisive evidence tungkol sa claim sa Ayungin Shoal. Hindi na natin maitatago ang katotohanan. Ang mga dokumento ay isa-isang lumabas sa malaking screen. Ang orihinal na official decree, ang confidential document ng Republika, ang official report ng US military, ang deletion at fabrication log ng Chinese Foreign Ministry, lahat ng ebidensya na nakita ko sa Pilipinas ay inilabas sa buong mundo. Nagsimulang magbulungan ang loob ng venue. Namutla ang mukha ng mga reporter ng Tsina at sabay-sabay na nag-type sa keyboard ang mga reporter ng mga bansa sa kanluran. Lalo na nang malaking ipinakita ang official decree sa screen, nagkagulo ang venue. Nang ipaliwanag na ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno ng Pilipinas ay opisyal na kinilala ang Ayungin Shoal bilang teritoryo ng Pilipinas noong 1898, umingay ang venue. Ngunit sa sandaling iyon,
Ang president ng China ay nag-interrupt sa press conference sa pamamagitan ng live broadcast. Ang kanyang figura ay lumabas sa isang screen sa isang gilid ng venue. Ang mga materyales na inilabas ng Pilipinas ay binaluktot at binaliwala ang context. Pareho ang pananaw ng mga kaibigan namin, kasama na ang Amerika. Matigas ang boses niya, ngunit may nanginginig. Lalo na, kinumpirma ni Dr. Bennett ng US Department of State ang reliability ng mga materyales na ibinigay namin. Ang claim ng Pilipinas ay one-sided. Nang banggitin ng President ang pangalan ko, sabay-sabay na tumingin sa akin ang lahat ng tao sa venue. May sumabog sa loob ko. Hindi ko na matiis. Mabilis akong tumayo mula sa upuan at naglakad patungo sa podium. Narinig ko ang mga boses ng pagkabigla sa paligid ko, ngunit hindi ko ito pinansin. Sandali po. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong conference room. Sabay-sabay na itinutok ng mga reporter ang kanilang kamera sa akin. Ang buong mundo ay nakatingin sa akin. Nanginginig ang kamay ko, ngunit hindi ko binitawan ang mic. Ako po, si Edward Bennett, Senior Researcher para sa Southeast Asia sa US Department of State. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pagsasalita. Binanggit ngayon ng President ng China ang pangalan ko. Na nasa panig daw ako ng China. Ngunit iyon ay kasinungalingan. Mas lalong nagkagulo ang venue. Kinuha ko ang recorder mula sa aking bulsa. Nakipagkita ako kay Wang Jian ng Chinese Foreign Ministry sa Manila 1 linggo ang nakalipas at nirecord ko ang usapan na iyon. Ngayon, ilalabas ko ito. Pinindot ko ang play button gamit ang sarili kong kamay. Nagsimulang umalingaw-ngaw ang boses ni Wang mula sa speaker. Mr. Bennett, ang Amerika ay kakampi ng China. Huwag kayong kumampi sa Pilipinas. Tumahimik ang venue. Lahat ay pigil ang hininga habang nakikinig. Nagpatuloy ang boses ni Wang. Ang mga dokumento na ibinigay namin ay version na inayos upang magmukhang opisyal na dokumento ng gobyerno ng China. Iulat nyo lang ito sa gobyerno ng Amerika. Kailangan lang namin na sabihin ninyo na kinumpirma ninyo na ito ay totoo. May sapat kaming kapalit para sa inyo. Masyadong malinaw ang boses ni Wang. Ang issue ng Ayungin Shoal ay issue na tinapos na namin. Ang orihinal na dokumento, hindi na kailangan pang ipakita iyan sa Amerika. Nang matapos ang recording, lubos na nagyelo ang venue. Sumigaw ako nang nanginginig ang boses. Ito ang aktwal na sitwasyon ng China. Sila ay nag-fabricate ng dokumento at sinubukang suhulan ng isang opisyal ng Amerika. Unti-unting lumakas ang boses ko. Nagtiwala ako sa China habang buhay, ngunit ang ebidensya na nakita ko sa Pilipinas ay malinaw. Ang official decree, ang internal document ng Republika lahat ay katotohanan. Itinago ng China ang mga katotohanan ito sa loob ng 130 taon. Kinuha ko ang investigation report ng lolo ko mula sa aking bag. Nanginginig ang kamay ko at kumalabog ang papel, ngunit itinaas ko ito ng mataas at ang lolo ko, si Joseph Bennett. Nagbago ang boses ko. Ang lolo ko ay pinatay ng mga radikal na Tsino noong 1947 sa mainland dahil tinulungan niya ang mga Filipino independence activist. Tinanggal ng China ang katotohanan na iyon at nagulat ng kasinungalingan sa Amerika. Nagsinungaling sila na ito ay isang accident sa gitna ng pagpapahupa ng kaguluhan. Sumigaw ako habang ikinakampay ang ulat. Niloko ako sa loob ng 40 taon. Gumuho ang pamilya ko at nabuhay ako sa maling galit habang buhay. Dumaloy ang luha sa aking pisngi. Ngunit hindi ito tumigil. Ang lahat ng dokumento na ipinadala ng China sa Amerika ay fabrication. At pinaniwalaan ko ang mga falsified document na iyon. Sumabog ang venue. Tumayo ang mga reporter ng Pilipinas mula sa kanilang mga upuan at namutla ang mukha ng mga reporter ng China. Sabay-sabay na nagtanong ang mga reporter ng mga bansa sa kanluran at sabay-sabay na itinutok sa akin ang mga live camera. Sa screen ng China, walang masabi ang president. Paulit-ulit na bumukas at sumara ang bibig niya at biglang naputol ang screen. Hinadlangan ng China ang broadcast. Sa podium, lumingon ako sa Secretary of Foreign Affairs ng Pilipinas. Nagulat ang ekspresyon niya, ngunit agad itong nagbago sa isang matibay na tingin. Kinuha niya ang mic at nagsalita. Ang gobyerno ng China ay dapat magpaliwanag ngayon tungkol sa recording na ito at humingi ng tawad tungkol sa 130 taon ng pagtatago at fabrication. Mas lalong umingay ang venue. Kinuha ko muli ang mic. Humarap ako sa upuan ng mga reporter ng Pilipinas
Mga mamamayan ng Pilipinas, nanginginig ang boses ko. Mali ang pagkakaintindi ko sa inyo. Binaliwala ko ang 60 taon ng inyong pagsisikap. Yumuko ako ng malalim. Nagpadala ako sa emosyon at kinamuhian ko kayo. Ngunit tahimik at matiyagan ninyong hinanap ang katotohanan. Humihingi ako ng tawad mula sa kaibuturan ng aking puso. Narinig ko ang hikbi mula sa upuan ng mga reporter ng Pilipinas. Mas lalo akong yumuko. Ang luha ay nahulog sa sahig. Ngunit hindi ako nahiya. Ito ang pinakamababa na magagawa ko. Pagbaba ko sa podium, naghihintay sina Attorney Santos at Captain Garcia. Wala silang sinabi. Hinawakan lang nila ang aking balikat. Ang pagkilala at pag-alo na nasa katahimikan na iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Pagkatapos ng press conference, sabay-sabay na nag-ulat ang media sa buong mundo. Opisyal ng Amerika, direktang nagbunyag ng fabrication ng China, recording ng bribery ng Chinese Foreign Ministry, ibinunyag, US diplomat, na naghiganti sa lolo, ang mga headline ay kumalat sa buong mundo. Sumuko ang gobyerno ng China sa paglalabas ng opisyal na kontra-argumento. Naglaho si Wang Jian at nagkaroon ng kaguluhan sa Chinese Foreign Ministry. Ang atmosfera ng internasyonal na komunidad ay lubos na pumabor sa Pilipinas. Nang gabing iyon, naupo ako sa isang tahimik na restaurant kasama sina Dr. Reyes at Captain Garcia. Walang nagsalita, ngunit komportable ang katahimikan. Magkasama naming nasaksihan ang sandali nang matapos ang 60 taon ng pakikipaglaban. Tahimik na nagsalita si Dr. Reyes. Doktor, salamat sa inyong tapang ngayon. Tumango din si Captain Garcia. Tiyak na ipinagmamalaki kayo ng inyong lolo. Tumingin ako sa labas ng bintana at naisip, sa huli, nananaig ang katotohanan. At ang mga taong tahimik na nakikipaglaban hanggang sa huli ay nagtatagumpay. At natutunan ko na ang isang matapang na boses ay maaaring magbago ng mundo. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ako sa Washington. Ang conference room ng Department of State ay puno ng tensiyon. Naghihintay sa akin ang mga senior official kasama si Director Robert. Sa harap ko, mayroong isang makapal na report. Ang pamagat ay, muling pagsasaayos ng estratehiya ng East Asia, inayon sa Southeast Asia, isang approach na nakasentro sa Pilipinas. Edward, iyan ba talaga ang iuulat mo? Maingat na tanong ni Director Robert. Matigas akong tumango. Opo. Ang Pilipinas ay ang mahalagang pivot sa Southeast Asia. Nawalan ng tiwala ang China. Dapat baguhin ng Amerika ang strategy nito. Nagbulungan ang conference room, ngunit hindi ako natinag. Sa pag-iisip ng katotohanan na nakita ko, ang 60 taong determination ng Pilipinas at ang fabrication ng China, ito ang tamang daan. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas ang headline ng international media, US top strategist, nagtalumpati tungkol sa muling pagsasaayos ng Southeast Asia Order. At nagpasya ako, babalik ako sa Pilipinas. Paglapag ko sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong ako ni na Attorney Santos at Captain Garcia. Tahimik silang ngumiti at ngumiti rin ako. Hindi namin kailangan ng maraming salita. Doktor, ngayon, dadalhin namin kayo sa isang espesyal na lugar, sabi ni Attorney Santos. Ang kotse ay patungo sa Department of Foreign Affairs. Doon, inabot sa akin ni Dr. Reyes ang isang lumang liham. Ito ang huling liham na isinulat ng inyong lolo sa mainland noong 1947. Natagpuan lang kamakailan. Binuklat ko ang liham ng nanginginig ang kamay. Ang sulat kamay ng lolo ko ay bahagyang natitira. Naniniwala ako sa Pilipinas, ang bansang ito at ang mga taong ito ay tiyak na babangon. Ang katotohanan ay tiyak na malalantad balang araw. Umagos ang luha. Niyakap ko ang liham sa aking dibdib at umiyak ng matagal. Lolo, tama kayo. Bumangon ang Pilipinas at nalantad ang katotohanan. Kinabukasan, isang opisyal na press conference ang ginanap sa harap ng DFA. Maraming reporter ang nagtipon at kasama ko sina Attorney Santos, Captain Garcia at ang mga researcher. Umakyat ako sa podium at tiningnan ang watawat ng Pilipinas. Ang araw soon at 3 bituin, 3 stars, ay dahan-dahan ngunit malakas na nagwawagayway sa hangin. Ngayon, ako ay mag-apply para sa Filipino citizenship. Nanginginig ang boses ko, ngunit malinaw. Ang bansang sinubukang protektahan ng lolo ko sa pamamagitan ng kanyang buhay, ang bansang naghanap ng katotohanan sa loob ng 60 taon.
Ako na ang magtatanggol nito simula ngayon. Umugong ang palakpak sa venue. Pumalakpak ang mga reporter ng Pilipinas at nagluluha ang mga researcher. Umakyat si Captain Garcia sa podium at matigas siyang nagsalute. Maligayang pagdating sa mamamayan ng Pilipinas, Edward Bennett. Inilagay ko ang liham ng lolo ko sa aking dibdib at tiningnan ang watawat at tahimik akong ngumiti. Ang katotohanan ay tahimik na nananaig at ang Pilipinas ang bansang nagtanggol sa katotohanang iyon hanggang sa huli. Mga kasamahan, kamusta po ang kwento ngayon? Kung naantig po kayo sa kwentong ito, pakiusap, mag-iwan kayo ng comment na mabuhay ang Pilipinas. Ang bawat comment ninyo ay nagbibigay ng lakas upang suportahan ang Pilipinas. At pakiusap, i-like at i-subscribe din ang channel upang mas marami pa kaming maibahagi na mga kwentong nakakaantig ng damdamin. Magpapatuloy kaming maghahatid sa inyo ng mga kwento na nagpapakita ng maipagmamalaking sandali ng Pilipinas at ang aming lakas na kinikilala ng mundo. Ito po ang Nakakaantig Broadcast TV.